airplane mode na silent. At ngayon po, aking po tinatawagan ng ating mensahero, ng ating Panginoon, walang iba kung hindi ang ating Senior Pastor, Carlos Mann. Praise the Lord! Maraming salamat po ang ating kaisa-isang Hudyong Pastor, Pastor Israel. Di ba kayo nagagalak na meron ho tayong Hudyong Pastor? Praise God. Amen. Isa pong napakagandang gabi sa bawat isa. Amen. Lahat po ng bless, magsabing praise Jesus. Amen. Alam mo kapatid, kahit na may pagsubok tayo, bless pa rin tayo. Dahil sa gitna ng pagsubok, kasama mo si Jesus. Panalo ka na. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah. Nasa pag-aaral po tayo ng mga I am declarations po ng ating Panginoon. At I hope na this is very important na patuloy po nating makilala ang Panginoon sa ating mga buhay. Because yun po ang nais niya talagang i-reveal po niya ang kanyang sarili kung gaano po siya kabuti, gaano po siya kabanal, gaano po siya mapagmahal, mabiyaya po sa atin. And the more you get to know your Lord and Savior, alam niyo po, the more na magiging close ka sa Kanya, the more na hindi ka madideceive ng kaaway, the more na magiging strong ka sa iyong pananampalataya, at hindi ka bibigay sa anumang pagsubok. Okay, that's why, grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ, ang sabi po ng salita ng Diyos. Kailangan po nagpapatuloy tayo. Hindi yung okay na ako dito, hindi po. Kahit po kami na matagal ng Kristiyano, I've been a Christian 1985 pa po. No, elementary pa po ako. But kahit po ngayon na ako po ang senior pastor, marami pa po akong nadidiscover po sa Lord at marami pa rin pong binabago sa akin ng Diyos. Tayo pong lahat, pare-pareho po tayong binabago ng Diyos. May mga kahinaan, may mga pagkakasala pa rin po tayo. Pero ang maganda, makilala pa rin po natin ang Panginoon na mapagpatawad, mapagmahal. At kung tayo ay patuloy na mananatiling tapat sa Kanya, ay hindi tayo bibigay sa Kanya, na alam niyo po, patuloy tayong magtatagumpay sa buhay nito. Napag-aralan po natin ang unang I am po ng Lord, yung I am the bread of life, na ibig sabihin po, siya lang po ang pinaka-importante sa ating bagay, na para po siyang pagkain, na kung wala tayong pagkain, mamamatay po tayo, because it's very essential and basic, at saka po nothing can satisfy us, and no one can satisfy us, kundi lang si Jesus. Amen. Yung pangalawa po, siya po yung light of the world, na kung tayo po daw ay susunod sa Kanya, hindi na tayo lalakad sa kadiliman, hindi na tayo lalakad sa kasalanan, at kung may mga kadiliman pa tayong dinadaanan na kadiliman ng problema, mga pagsubok, kahit sa gitna po ng madilim na pagsubok, may liwanag tayo, may pag-asa tayo dahil kay Kristo. Amen. And that is very important. And just last week po, napag-usapan po natin that I am the door of the sheep. Tayo po yung mga tupa ng Lord. Amen. Napakarami pong pinto na ino-offer ng mundong ito, pintuan sa bisyo, pintuan sa success, pintuan pa paano sumikat, fame, ganit po, pintuan para marami kang kakaibigan, pintuan kung ano-ano pong klaseng pintuan. Pero sabi ng Panginoon, I am the only door. Whoever enters me will be saved and will go in and out and will find pasture. And for as long na siya po ang sinusunod po natin, we will find pasture dito po sa mundong ito until dalhin niya po tayo sa eternal pasture na wala na pong kahirapan. Amen. And having said that, itutuloy po natin yan, yung pasture na yan. Ang isa po sa declaration pa ng Panginoon ngayon is, I am the good shepherd. Amen. Dito po tayo sa John 10:11. Ang sabi po ng Panginoon, I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we just want to continue praising you, worshiping you. Thank you, Lord, for being so good to us, Lord. Even right now, Lord, kung bakit kami nandito, kung bakit po kami, Lord, merong kalakasan, it's all because of your love, grace, and mercy. And we acknowledge that you are here, Father God. We thank you, Holy Spirit. Lord, katulad po ng prayer po ni Pastor Israel, Lord, patuloy mong buksan ang aming pangunawa upang makita po namin ang ganda ng iyong ng iyong plano sa iyong mga salita, Lord, that we may receive the full blessings and revelations from your word, O God. Open the hearts of our understanding. And as we receive, believe your word, I declare healing,
Deliverance and salvation be upon your people tonight, Lord. Bless our spirit, soul, and bodies, Lord. Salamat po, Panginoon. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat may magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Ang sabi po ng Panginoon dyan, sa binasa po natin, I am the good shepherd. Kung meron pong, sinabi niya, I am the good shepherd, ibig sabihin po, meron pang ibang shepherd. Meron pong bad or evil shepherd. Dalawang bagay lang po sa mundo, it's either darkness or light. Alam niyo po, it's either heaven or hell. It's either God or the devil. It's either Jesus or Satan. So if we are not being shepherd, kung tayo po hindi tayo nasa shepherd or inaalagaan ng Panginoon, iba po ang nag-aalaga sa atin. It is impossible. Siguro yung ibang tao sasabihin po nila, hindi ako nagpapasakop kay Kristo. Hindi ako naniniwala sa Kanya. Pero hindi rin ako nagpapasakop kay Satanas. That is wrong. Because once hindi ka nagpapasakop kay Kristo, automatic, kahit hindi mo alam, ikaw ay nasa kadiliman. You are being shepherd or ikaw ay pinapastulan ng isang maitim na kadiliman. That is true. Wala po itong, ito lang ang gusto ko. Hindi po. Lalo na pag namatay na po ang tao, makikita po niya doon, huli na ang lahat, na ito pala ang katotohanan. Kaya nga po, mabuti na lang po, mabuti ang Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, at isinulat po ang kanyang word para makita po natin ang katotohanan. At ito po hindi natin nakikita, kundi nararanasan po natin. Lalo na po ngayon sa ating pong meeting of the prayer warriors, yung prayer meeting po natin, talaga pong gumagalaw po ang banal na Espiritu. Marami pong nababaptize po, marami pong binabago ang Lord. Mas marami na po ang prayer meeting kaysa po sa Sabat. Last Wednesday po, umabot po tayo ng mahigit 400. Grabe po ang kilos po ng banal na Espiritu. Punta po kayo, magkakasya pa rin po kayo. Huwag kayong mag-alala po. And especially po, we need to be filled with the Holy Spirit nowadays, especially that we are living in the last days. Kasi po, sa mga huling araw na ito, patindi ng patindi ang araw na ito, sabi po ng Bible, ang masama ay lalo pang sasamayan, magpapakasama pa. Ngunit tayo na pinili ng Lord, na pinabanal po niya sa kanyang banal na dugo, ay magpapakabanal pa. Amen. Kaya nga po patuloy tayong sumunod sa ating good shepherd. Anyway po, bakit po tayo ay ang sabi po ng Lord diyan, the good shepherd sacrifices, no? Yung pong kanyang buhay para po sa kanyang mga tupa. Bakit tinawag tayong mga tupa? Dahil mga tupa po, gullible po sila, susceptible, madali po silang lokohin. Ang mga tupa po, kailangan po nila talagang merong nagpapastol. Hindi mo sila pwedeng iwanan po. Kung may mga batis dyan o bangin, sunod-sunod po yan. Kapag meron pong follow the leader lang, lahat po sila And that is why tinawag tayo mga pastol, kasi alam ng Lord, kailangan po natin siya. Yung tao po kung minsan, kapag malakas po siya, maraming pera, ang alam niya, hindi niya kailangan ng Diyos. Ako po, Kristiyano na po ako nung 32 years old pa lang po ako nagda-dialysis. 51 na po ako this coming October. Malapit na po ang birthday ko. Munta ako po church, pag-pray na kayo. No? At akin pong napagtanto po noon, talaga ang kahit. Akin pong naisip po noon na kahit pala, kasi po for 32 years, hindi po ako na-hospital, hindi po ako, malakas po ako sa aming magkakapatid, ako po ang pinakamalakas. Lagnatin man po ako, wala po akong absent sa paaralan, from grade school hanggang pong college, wala po akong absent. Pumapasok po ako, kahit may lagnat po ako, magbabasketball lang, maya-maya wala na po siya. Kaya nga po sa dialysis, ganun din ang tanong kasi meron nagpe-prepare pong technician doon sa machine po namin. Pag nalilate, hindi ko po maano yung nyo, sir, kanya kasi baka po di kayo dumating. Hindi, alam mo, kahit 18 years na ako dito, pero hindi pa ako nag-absent sa dialysis. Wala pa akong absent sa dialysis ka ako. Bakit? Kasi potang din-hospital ko, mag-dialysis ka pa mo rin. O, ganun din ho, magkasakit ka. But anyway, akin po napagtanto na ang buhay po natin,
kung minsan parang hindi na, kahit Kristiyano ka na, no, kailangan mo lang ang Lord kapag nahihirapan ka, kailangan mo lang ang Lord kapag meron kang problema. Pero kahit na Kristiyano ka, kung minsan, nakakalimutan po natin siya dahil sapat ang buhay po natin. Pero yun po'y paglilil ng diablo. Dapat po lagi natin ituon ang ating kaisipan. Yes, siguro kapatid, malakas ka ngayon. Yes, pinagpapala ka ng Panginoon ngayon. Pero lahat ng yan ay matatapos. Huwag mong alisin. Huwag po nating alisin. Ituon lagi ang ating kaisipan sa ating Panginoon dahil kailangan natin siya. Dahil tayo'y parang mga tupa na, lumbaga po rin tupa, king kapangpangan, kaya katamo na mo po yun. Mulalala. Makanya. Kailangan po talaga ng mga tupa. Anyway, number 1, ano bang ibig sabihin po ng Panginoon na siya po yung good shepherd talaga? Lalalimin po natin to. Pero sabi nga po natin, if Jesus is the good shepherd, pag tinanggap mo ang Lord, siya na ang good shepherd mo. Amen? Sino ang tumanggap kay Lord dito? Magsabing amen. So kung tinanggap niyo na po ang Lord, ibig sabihin, siya po ang good shepherd po natin. Ibig sabihin po, He provides the needs for your soul, spirit, soul, and body. Now, i-expose po natin, expository po ang ating pong sermon po ngayon sa Psalms 23. Sino po nakakalam ng Psalms 23? Yung pong, ito po, no? Ayan po. Pero unahin po natin ang Psalms 23 sa verse 1 to 3. Ang sabi po dyan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ako mangangailangan. Ang akala po natin, the Lord is my shepherd, I shall not want, ay pang-physical lang. Katulad po ng point number 1 po natin, ang nais po ng Lord, i-provide niya, ibigay niya ang pangangailangan, hindi lang sa physical po natin, kundi po spirit, soul, and body po natin. Kasi po tayo ay tripartite being. No, tatlo po yung pong katangian na meron po sa atin na bumubuo po sa ating persona. No, spirit, soul, and body. So I shall not want, hindi mangangailangan ng aking spirit, soul, and body. Tignan po natin para mapatunayan ko po sa inyo sa verse 2, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. So, pwede po itong physical. Yes, pwede physical. But pwede rin po siyang spiritual. Na tayo bigyan ng kapahingahan. No? Na ang sabi, and then ito po, diretso po ito, He restores my soul. Kung minsan, pagod na pagod po ang ating kaluluwa, pagod na pagod ang ating kaisipan. Pero dahil siya ang good shepherd po natin, katulad po ngayon, kung sino man po yung may mga kapaguran po sa inyo, ang Panginoon ang inyong kalakasan ngayon. Just receive the Word of God and let the Holy Spirit fill you with His power and with His love as you listen and receive the Word of God. And then sabi po dyan, He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Ano po ito? Spiritual po ito. Na tayo po ay tinutuwid po niya ang ating mga daan alang-alang sa kanyang pangalan na dala po natin. Alam niyo ho ba kapag tinanggap niyo ng Lord, dala niyo ng pangalan? Kaya ang tawag sa atin, Kristiyano, nandun po yung word na Christ. At ang ibig sabihin po talaga ng Christian is little Christ. Parang tayong maliit na Kristo dahil tayo tagusunod ni Kristo. Yun po ang ibig sabihin po ng Christian. Kaya nga po dito, makikita po natin sa Psalms 23 na dapat mabago talaga ang kaisipan po natin when sinabi pong the Lord is my shepherd ni David, I shall not want. Hindi lang po ito material or financial or physical. Because si David po bilang hari, napakayaman po niya. Kaya nga po, binanggit niya about his soul, about his spirit, na kung papaanong, kahit po sa Psalms 42, sabi niya kung papaanong uhaw na uhaw ang isang tupa as the deer panted for the waters, so my soul longeth after thee. Alam niyo po yung awit na yon? As the deer panted for the waters, so my soul longeth after thee. Kaya nga po, inano po ni David ito na talaga gaano ka-uhaw yung ano. Hindi po ito uhaw na physical kasi po may tubig naman po si David. May batis po sila ho noon. Totoong mineral water. Pero ano po yung nauhaw sa kanya? Yung kanyang spirito at kanyang kaluluwa. Many times tayo po yung nauhaw. No? Meron tayong inahanap. Akala po natin physical. Kaya pumunta tayo ng mall. No? Dahil long weekend, marami po sa atin ngayon, nagbakasyon.
thinking na sila po ay masasatisfy ng mga bagay na yun, but si David alam niya kung ano ang nauhaw sa kanya. Dapat alam din po natin bilang mga tupa ng Diyos, ano ang nauhaw sa atin? Ang ating mga espiritu at kaluluwa. Amen. At kapag tayo po uhaw sa Panginoon, siya pa lang po ang ating, katulad ng napag-aralan natin sa I am the bread of life, siya po ang ating satisfaction. So He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. So God cares for our whole being. Ang buong pagkatao natin, not just for our physical needs, but more importantly, kaya sinabi mo natin, mas importante, alin po, He cares for our soul and spirit. Bakit po mas importante yung soul and spirit? Ang sabi po ng Panginoon sa Mark 8:36-37, and what do you benefit if you gain the whole world? Ano ang makakamtan mo? Ano yung benepisyo mo? Ano yung saysay? Kung makamtan mo man ang buong mundo, sino po dito ang may-ari ng buong mundo? Wala po. Ang mga tao po ngayon, kahit po sabihin natin pinakamayaman si Bill Gates o si Elon Musk, ang pagmamay-ari lang po nila, ilang portion lang ng kayamanan ng mundo. Ilan po sa atin, napakaliit na kayamanan ng mundo, and yet, they're losing their own souls. Did you know, kapag sa maliit na pera lang, at pinagpapalit mo yung integrity at katapatan mo, you're losing your own soul. Hindi man whole world. Yung sasabihin mo, kapatid, pautang na, babayaran na kagaya makanina, pero ang gaya ni pila ng banuya ka pamamayad, you are losing your own soul. Basahin mo pong Proverbs. The wicked does not pay. If you are not paying, kahit sa maliit na bagay lang, ikaw ay masama. Bakit? Nangako ka. Paano, Pastor? Wala akong pambayad. Harapin mo. Hindi na mag-pray ka na, Lord, anak mo ako, maging tapat. Alam niyo po, wala pa akong nakitang Kristiyano, buhat po nung naging Kristiyano po ako, na naging tapat na pinabayaan po ng Lord. Lahat po nang nagre-reklamo na, Lord, Pastor, ginagawa ko naman po ito, binibigay ko naman po ito. Makikita mo sa buhay po nila, hindi naman talaga sila tapat. Mapapansin mo sa bibig po nila, hindi maganda ang lumalabas po sa bibig po nila. Kasi po ang katapatan mag-umpisa po sa puso, lumalabas sa bibig. Puro pasasalamat yan. Kapag yung tao po puro paninira, wala pong kapayapaan yan. Kung minsan po kahit na maraming pera yan, wala naman siya kapayapaan. May mga Kristiyano pong ganyan dahil po hindi maganda ang niya. Lumipat na namong church kasi makanyan. Manokiya po, taluan na yung dili na. Marami pong mga ganyang Kristiyano. Kaya nga po, sabi po dyan sa binasa natin, kahit makamtan mo ang buong mundo, but lose your own soul, sabi po dyan, is anything worth more than your soul? Now, think about this. Sa kaluluwa po ninyo, magkano po ninyong ipipresyuhan po niyan? Meron ho bang presyo o halaga na pera o kayamanan ng mundong ito ang ating kaluluwa? Wala po. Bakit ipagpapalit po natin? Kaya nga po, yung Psalms 23, na pagiging good shepherd ng Lord, hindi lamang po ito, alam niyo po, for me. No, lagi niyo pong narinig sa akin to, for me, ang pinakamaliit na blessing na pwedeng ibigay ng Panginoon or yung pinakamaliit o pinakamadaling blessing na pwedeng ibigay po sa atin ng Lord, yung material blessing, pera po. Napakahirap pong kunin yung tunay na kapayapaan, yung tunay na kagalakan, lalo na ang eternal life. Kahit na mayaman ka, hindi mo pwedeng bayaran ang Diyos. Amen. Salamat na lamang po at binayaran na po ni Kristo yan sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ikaw at ako ngayon, kung ikaw ay na kay Kristo, talagang ligtas po tayo. Hindi dahil sa mga gawa po natin. Ligtas tayo dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. So, baguhin po natin ang ating pag-iisip. Mas mahalaga sa Alam niyo po kung minsan, ako po kung minsan tinatanong ko, Lord, bakit itong taong ito, kung minsan, mayroong makapapansin mo, Kristiyano naman, pero mamamatay po sa karamdaman, kung minsan po, alam niyo po, ang nagiging sagot po sa akin ng Holy Spirit, na may mga tao po kung minsan dumadaan pa ng kahirapan, hanggang mamatay kung minsan nahihirapan,
pero tumatawag sa Diyos. Kasi po, alam nyo, mas mahalaga sa Diyos ang ikaw ay maligtas kaysa ikaw ay gumaling lang. But don't take me wrong. Gusto po ng Lord, healthy tayo and strong. Pero kung gagawin ka lang na healthy, tapos balasubas na ka na naman, anong saysay po nun? Kung payayamanin ka nga ng Lord, sasagutin niya ang mga financial needs mo, pero hindi ka na nag-attend, anong saysay po nun? Kaya kung minsan, mas maganda pang manatili ka na lang doon sa nahihirapan ka, para manatili ka nang laging tumatawag sa Lord. Lagi kang, talagang tupa ka na, Lord, wala akong asahan nung alwamuy ka. Wala akong inaasahan, Panginoon, kundi lang ikaw. Pero alam niyo po, kapag lahat kumpleto ka, kung minsan ang prayer mo lang para may kapag-pray ko mo. Basta makapag-pray ka lang, basta may kasimba ko. Kung minsan parang utang na loob pa ng Diyos sa iyo. May mga ganyan ho, Kristyano na ho sila because wala silang ganong kailangan, walang karamdaman, walang kahirapan, talagang mayaman, okay ang lahat. Kapag nagsimba, parang utang na loob pa ng Diyos. Ayan, Lord, may sinimba na ako man. Eh, lalo na nung magsiyuya pa yan, pahutang na paloob kayong Ginoo. Ayan, Lord, sobra-sobra na yan. Hindi pa pag-prayer meeting mo ko pa. Praise the Lord po, no? Kaya nga po sa Lord, mas mahalaga po anong condition ng ating mga espiritu at kaluluwa ngayon. In other words, anong condition ng ating mga puso? Kung sisiyatin if God will, search our hearts. Mas malagwaya kayong English. If God will search our hearts tonight, kamusta po kaya ang ating mga puso? Yung sabi mong, siyasatin mo, Panginoon, aking puso ngayon, siya ba talaga ang nakaluklok sa ating puso? Kung siya talaga nakaluklok, ibig sabihin po, okay po ang ating spirit, ang ating mga kaluluwa. Amen. Kaya nga po, dito po sa 1 Thessalonians, pero don't take me wrong, gusto po ng Lord, the spirit, soul, and body po natin, okay po siya. Lahat. Spirit, soul, and body. Kaya ko lang nasabi na, kung minsan mas maganda na yung katawan, nahihirapan. Ano kasi tumatawag po yan eh. Kaya sabi po ni Pablo doon sa mga matitigas ang ulo na ilang beses ng renebuke, ipadala na lang niya kay Satanas para ma-torture yung kanilang katawan upang maligtas ang kanilang mga kaluluwa. Kasi kapag na-torture ni Satanas sa kanilang kaluluwa, madalas kapag yung taong nakakilala sa Diyos, tumatawag na yan sa Diyos. Kaburitan namin pa i-torture kang Satanas. Gusto po ng Lord, spirit, soul, and body, okay po siya. Saan po natin mababasa yan? Makita po natin yan sa 1 Thessalonians 5:22-24. Abstain from every form of evil. Nauna po ito, iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Bakit? Sabi po dito, now, in Jesus' name, now may the God of peace himself sanctify you completely. Linisin kayong lubusan. Malinis kayong lubusan, no? Sanctify you, make you pure, make you holy, yung pong ibig sabihin ng sanctify, and may your whole spirit and soul and body. Dito po natin makikita sa verse ito, tripartite po tayo. Hindi lang, we are not a body, hindi tayo katawan. We are spirits living in a body with a soul, with mind, with hearts. Amen. Yung soul po natin, ito yung mind po natin, ito yung intellect po natin, dito tayo nag-decide, ito po yung soul po natin, dito po yung feelings po natin, yung emotion po natin. Our real is yung ating mga espiritu. So we are spirits, kaya pag namatay tayo, yung espiritu po natin, iiwan yung katawan. Kasama yung kaluluwa, ito po yung nanuitang kahit, ano sa Tagalog yung panimanman? Yung diwa. No? Yung ating diwa, yung soul po natin, kasama po yan. Iiwan yung katawan, maagnas yung katawan na yan. No? Yung iba po pa, pinakikremate. So sino talaga tayo? Tayo po yung mga espiritu na may mga katawan at kaluluwa. Amen. May kaluluwa po tayo na nakatira sa katawan. Pero gusto ng Panginoon dito, sabi niya, i-sanctify, linisin, hindi lang ang ating katawan. Gusto ng Lord, malusog tayo. Amen. Pero paano ka lulusog
kung araw-araw nakamilk tea ka, kapatid. Nung aldo, panay kang siyam na iba yan o apulo ne. Siyam gyupsal o apulong gyupsal. Kung araw-araw po yung bawal ang kinakain mo. Remember, ang sabi po ng Corinthians, our bodies are the temple of the Holy Spirit. Mapapansin niyo po doon, are the temple, hindi siya temples na ano, kasi isa lang ang temple. We are one body in Christ. We are part of one body. At kailangan po nating alagaan yan. We must honor our bodies. So hindi lang po yan. Sa pagkain, dapat yung katawan na yan, kung magpe-pray siya ngayon, mag-pray siya. Yung katawan na yan, dapat hindi po yan, hindi yan para sa bingo, nakaupo ka sa bingo, nakaupo ka o nag-i-scatter ka, nabanggit ni Pastor, hanggang yan kaya balo yung scatter at ala kong interest sa pagibalawang kayong scatter. Pag siya sinabing scatter, lulub ka ako bala mo, may scatter lang. No? Kaya nga po yung nag-scatter, na-scatter yung kaluluwa mo. Nawawala ang kaluluwa. Para ka na namang isang tupang ligaw. No? Kayamanan, alam niyo po yung awit na yon, kayamanan at lahat ng kalayawan. Wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Bali nyo yung kakantami, yung nepel ka sa yung message, pero yung kakantami yan, mag-shot-shot kepa. Papansin nyo yan, karing yung medyo may edad na nag-ano, kakantada yan mo, gospel song, pero pare, shot me. Dabalo, ilay tang tupang ligaw. Kalalo kang Kristo. But anyway, nais po ng Lord, spirit, soul, and body, maayos po tayo. Ayaw niyang malasog ka lang, pero ano ka naman, yung soul mo, lagi kang worried. Of course, lalong ayaw ng Lord na yung spirito mo napapabayaan. Gusto po ng Lord, spirit, soul, and body. Sabi po dyan, be kept what? Blameless. Hindi nagpapagamit po sa masama. Walang kasamaan at the coming of the Lord Jesus Christ sa pagdating niya. Alam niyo po, bakit po kumikilos po ang banal na espiritu sa iglesia po natin ngayon, lalo na tuwing Wednesday, na halos magdadalawang buwan na po yan, kasi last month pa, July, na kumikilos ang Holy Spirit, maraming nababaptize, maraming nakakakita ng mga vision, mga pangitain, marami pong mga prophecy na sinasabi po ang Panginoon po sa atin, at kamangha-mangha po iba, magkakahiwalay po sila, iba-ibang tao, pero iisa ang nakita. Ibig sabihin po talagang galing po yon sa Diyos. Kung bakit po kumikilos ang Holy Spirit ngayon, pinapabanal tayo, sinasanctify tayo, upang tayo ay siguradong maligtas. Dahil wag po kayo maniwala sa one save, always save. Yun lamang pong mananatiling tapat hanggang wakas. Yun lang pong ligtas. Alam niyo po, isa po sa mga matalinong AI na in-interview, ang unang kamangha-mangha po dun sa AI na ang sabi nung nag-i-interview sa AI, ikaw ba ay merong demonic origin? Sabi niya, oo. So may mga AI po, hindi naman lahat, may mga demonic origin. So, to make the long story short, ang isa sa mga hindi ko nakalimutan na tinanong, ano ang tunay na religion na magliligtas? Christianity, sabi niya. Lahat ba ay false? Hindi. Merong ilan na partly, yung Islam, true religion ba yan? Sabi niya. No, partly true. So, hindi naman pwedeng maligtas ka ng partly true lang. Kaya sinabi niya, ang true religion is Christianity. Among the Christians in the whole world, ang sabi niya, ito yung pinakahuli na nagulat po ako. Ilang Kristiyano ang maliligtas? Guess what? Sino nakapanood sa inyo doon? 5% only. 5%. No, na-compute po natin yan nata nung Wednesday yan. No, kung 8 billion tayo, 5%, ilan lang ang maliligtas? 400 million. Tayo po yung 110 million na sa Pilipinas. 8 billion tayo, Para patunayan ko sa inyo yan, dito lang sa Angeles City, 600,000 po tayo. Palagay nyo,
Sa ating church, ang regular lang na nag-a-attend sa mga matatanda po, 1,200 hanggang 1,300 sa atin po. Kung kasama ang mga youth, siguro nasa 1,600 kasama ang mga children's church, no? 1,800. Sabihin na natin 2,000. Eh, ilan po yung 5% po ng 600,000? 30,000. Palagay nyo, merong 30,000 sa Angeles City ang tunay na ligtas. Kaya ang sabi ng Lord, yung isa kukunin, yung isa maiwan, parang 50%. Yung pong parable of the 10 virgins. Ang metaphor nun, yung 10 virgins, it symbolizes yung mga Kristiyanong naghihintay kay Lord. Naghihintay, pare-pareho po yun. 5 were foolish and 5 were wise. 50% ang naiwan. Kumakatok sa pinto. Ngayon po, nakabukas pa yung pinto. I am the door. Darating ang araw po, nakasarado na ang pinto. Wala na tayong magagawa po. Pero alam niyo po, bakit po ito sinasabi ng Lord? Hindi niya kagustuhan na konti lang. Kaya sinabi niya sa kanyang mga disciple, marami ang pumapasok sa maluwag na daan. Maraming ang napupunta sa maluwag na daan, nahuhulog sa kapahamakan. Pero marami ang gustong pumasok doon sa maliit na daan, pero kakaunti lang. Ang sabi ng Panginoon, sa kanyang mga 12 disciples, gawin ninyo ang lahat upang makapasok kayo doon. It doesn't mean na ang kaligtasan is by works, no? Ang sabi po ni Peter, ibinigay na sa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang tayo'y makapamuhay ng banal. Nandyan na yung Holy Spirit, nandyan na yung pwede kang mag-pray, pwede kang mag-worship, pwede kang pag-aralan mo ang salita ng Diyos. Wala na tayong excuse na hindi tayo maging banal. Nasa sa atin po. We need to make every effort, our best effort, na tayo po ay manatili pong banal. Pinabanal na ho tayo, manatili tayo yung dapat banal. Amen po ba? Kaya po nakakatakot, ilan ho tayo? Alam niyo po, nung Thursday sa CU po namin ni Brother Jess, sa mga Lion of Judah, dahil pinag-usapan po namin yan, nung magko-communion na po kami, umiiyak po kami lahat dahil ang pinagpe-pray po namin, mga mahal sa buhay na hindi paligtas. Ang sabi ko nga po, halimbawa sa amin, 4 lang kami, 2 lang yung anak ko sa family namin. Ibig sabihin, meron pang, can you imagine, one of your family members, hindi po makakapasok ng langit? Alam niyo po, ang impyerno, hindi po siya biro. Hindi po siya yung biro. Siguro yung iba sa atin, hindi matutuyo yung banal na Diyos, gagawa pa siyang dyan. Kung mapagmahal siya, opo magpagmahal siya, pero matuwid po ang Diyos. Hindi niya pwedeng i-compromise na kahit na masama ka, pwede kang pumasok ng langit na hindi ka naniniwala kay Kristo. That means, hindi mawawalan siya ng integrity, yung holiness niya. Sabihin niya, itong mga ito pupunta ng impyerno, kung sasabihin niya magbabagong isip niya, hindi siya Diyos. Ang Diyos, consistent po ang holiness niya. Hindi nagbabago ang kabanalan ng Diyos. Kaya nga ginawa na niya ang lahat ng paraan. Binigay po niya kanyang bugtong na anak para maligtas tayo. Para meron tayong good shepherd sa buhay na ito na hindi po tayo malinlang. Now, kung hindi marami, sino po dito ang may mga mahal pa kayo sa buhay na hindi paligtas? Kailangan po natin silang iiyak sa Panginoon. Now, pero yung iba, kung minsan hindi tayo marunong magsimba na ka, kamunta, miras ka kanya ng impyerno. Kung ano yung gagawin yun? Para tayong kung sinong banal tayong, kasi kung minsan para tayong kung sino tayong banal na magsalita. Hindi dapat kaya sabi ni Peter, kayong mga asawang babae, no, manahimik yung bunganga nyo, sabi ni Peter, hayaan na ang iyong pagiging Kristiyano makita sa inyong pamumuhay. Di ba yung mga bungangerang babae, teka magsibat, paninakamalasing, makanya na kayo, sinugal na ka naman, makanya. Simba ka baka maligtas. Palagay nyo, maano po yun, maano nyo yung asawa nyo nun. Kaya nakasulat po sa 1 Peter chapter 3. Yung mga bunganga nyo, sabi po naman, hindi lang mga babae po, minsan may mga lalaki pong bungangero. Manong mong daramdaman. Kalalaki ng tao, bala mo, o tani kadaldal lang. But my point here is, ipakita natin na tayo talaga ay liwanag. I am the light. Sabi ng Lord, I am the light. You are the light of the world.
para maligtas po sila, hindi po biro ang mapunta ng impyerno. Totoo po ang impyerno. Do your research. Do your research. Totoo po ang impyerno. Amen. Sabi ng iba, malalaman ko lang pag namatay ka. O malalaman mo pag namatay ka, pero wala nang balikan. Wala nang balikan. E ako maniwala kayong purgatorio. At di ba maniwala kayo kay purgatorio? In purgatorio, pinay ni, pupurganan na kataning Gino. Retang bulating demonyo tayo mo palakwanan nila. It's either heaven or hell. Ito na po yung pag-asa po natin. Kasi kung may purgatorio, di mag-enjoy na lang tayo. Mulita na, tara mag-good time tayo. Purgatorio tayo na magbayo. Di ba? Kalokohan. Dito po, yung buhay nyong yan, yung buhay po natin yan, yan ay pagkakataon na para ikaw ay tunay na sumunod sa Good Shepherd po natin. Ngayon na yung pong panahon. Amen po ba? Amen. So, ang sabi po dyan, tayo po'y magiging blameless sa kanyang pagdating. And he who calls you is faithful. He will surely do it. Tapat ang Diyos, but you need to abstain from any evil form. So, avoid every evil form of evil. Avoid every form of evil. Let Jesus shepherd us to live in pure and holy lives until we see Him face to face. 7:14 na. 4 points po ito. Makabata po yan. Number 2, ano pong ibig sabihin na siya ang ating good shepherd? That means He provides you with comfort and protection. Anong verse na po tayo? Yung una po kanina, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. And verse 4, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So take note, ang point number 2 po natin, He provides you with comfort and protection. Pero makikita po natin dito, sinabi ni David, lumakad, sa panahon po ni David kasi meron pong valley of shadow of death na hindi po talagang magandang dumaan po doon, na maaaring pagdaan mo doon, lalo na paggabi, hindi pwedeng hindi ka mamatay. No, may mga lugar pong ganyan hanggang ngayon, parang pag dumaan ka dito, delikado. No? So sabi dito, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Bakit? Ano po yung una niyang sinabi na hindi siya matatakot? For you are with me. Madalas ang napapansin po natin dito yung your rod and your staff. Nakakalimutan po natin yung presence ni Lord. You are with me. Napapansin natin kagad yung pamalo. No, hindi natin nakikita ang Lord mismo kasama natin. Kung bakit hindi tayo dapat matakot sa sitwasyon natin sa buhay. Anuman pong ating dinadaanan ay dahil kasama natin ang Diyos. Remember, He is our what? Emmanuel. Ano po ang Emmanuel? He is our Emmanuel. Hindi tayo natatakot dahil alam natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. The moment na pumasok po yung takot, lagi mong i-acknowledge, ay Lord, bakit pala ako matatakot? Kasama kita. Ilang beses ko po yan sa dialysis, sa ICU, operating room, no? I think 4 o 5 beses na ito po ata akong na-opera kung saan po, no? Pero ang lagi kong sinasabi sa mga deklarasyon ko, Lord, ikang kayabi ako, ikaw ang kasama ko. Kasi po, yun lang po talaga ang nagpapalakas ng loob sa atin. Alam niyo po, kahit po yung sinasabi nilang pinakasiga sa buong mundo, o yung sa kanto ninyo, pinakasiga, meron pa rin hong takot yan. Nakakita na po akong siga po sa sundalo pa nga ho, sa YouTube. Talagang astig. Pero nung babakunahan na, umiiyak. Lahat po may takot. Huwag kayong maniwala sa isang taong walang takot. Ang pinakamagandang takot, alin po? Takot sa Diyos. Kapag meron kang takot sa Diyos, mawawala ang lahat ng takot dito sa mundong ito. Anong ibig sabihin ng takot sa Diyos? Meron kang paggalang, meron kang pagrespeto, meron kang pagsunod sa Diyos. Amen. Siguro pag-aaralan po natin muli yan kasi 2022 pa natin na pag-aaralan po yun. But that is important. Nakikita ko po sa mga araw po ngayon,
yung mga tao wala nang takot sa Diyos kung gumawa ng kasalanan. Amen? Dita mo ka rin flood project sa rin, kaya DPWH at saka po din yung kontratang lamaran na lakbarine. Yung corruption, isang department pa lang ho yan, but I do believe, lahat po ng departamento ng gobyerno matakaw sa pera. Wala na po silang takot gumawa ng kasalanan. Yung merong namamatay, nalulunod, minamamatay sa mga hospital dahil yung mga gamot, imbis na nasa hospital, kinukurakot ng mga walang takot sa Diyos. Ang dami pong walang takot sa Diyos ngayon. May mga anak na, may mga estudyante po ngayon, may estudyante binaril ang kanyang, walang takot sa Diyos. 10 years old, rinirape po yung 6 years old, walang takot sa Diyos. Ang dami pong walang takot sa Diyos ngayon. Pero kung ikaw ay may takot sa Diyos, the Lord is your shepherd. Amen. Poprotektahan po tayo ng ating shepherd. And then, kaya nga po merong boldness and confidence si David. Alam niyo po yung kapag, alam mo, kahit kung may barkada ka, alam mo may barkada ka matapang, medyo stig ka. O kaya kung habang bata ka, kapag kasama mo ang tatay mo, magulang mo, parang matapang ka. Alam niyo po yung asong tahol ng tahol pag nasa loob ng gate, pagbukas mo ng gate, tayo may mesya. Nakikita na po yung gano'n, tapos sinarado yung gate, nagtatahulan na naman. Matapang ka dahil alam mo may kasama ka. Pero kung matapang ka, kasi po totoo po yun eh. Tingnan niyo po yung mga anak ng mayor, anak ng general, kung ano-anong pinagagawang kabalasubasan sa daan, dahil anak sila daw ng ganito, matapang sila. Pero maling tapang. Pero dapat tayo ang pinakamatapang dahil alam natin, kasama natin ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Pero hindi po yan ibig sabihin na paglabas mo sa labas dahil matapang ka, kasama mo ang Diyos, mag-drive, matapang ko, kaya sabi ng pastor, kaya beking Diyos, sanang makanya. Makanyan Naintindihan niyo po natin, hindi po siya ganyan. Matapang tayo sa matamang paraan, hindi ka basta matatakot kung may problema, may nangyayari, kung ano man ang nangyayari sa pamilya, nangyayari sa kapitbahay mo, ano man nangyayari sa mundong ito. Kung minsan yung iba natatakot, mitas na naman ng gasolina. Pera mo din, kaya ng Diyos. Naranasan na po natin, ako po kasi V-Power diesel ang naranasan ko na yung diesel ko umabot ng 90-something. Kailan po yan? Nung pandemic, di ba naranasan natin umabot po yung diesel 80, pero yung V-Power nasa 90. Pero sabi ko nga, ang preaching ko pa rin, kahit tumaas pa yan ng 100, 1,000, yung kingdom of God hindi mauubusan ng kayamanan para sa mga anak niya, sa mga tupa niya na sumusunod sa Kanya. Para po sa atin na nagtatapat sa Diyos. Kaya hindi tayo dapat mag-alala, kasi ang pag-alala, takot din po yan. For you are with me, hindi ka pababayaan. Marami pong mga anak hindi nag-aalala. Nung bata tayo, nung bata ako, hindi ko nag-aalala kahit wala akong perang dala. Kasi pupunta kayo ng palengke, hindi ka nag-aalala. Madalas po pag nagmumunta kami ng mall, kasi ako madalan lang ako sumasama sa pamilya ko na pumunta sa mall. Nung minsan nagpunta kami ng SM, sabi ko, tagal ko nang hindi nagpupunta dito. Pagkasama ko po yung pamilya ko, lahat sila mula po sa nanay, sa aking 2 dalagang anak, wala silang dalang pera. Ba't wala kayong dalang pera? Daddy, kasama ka naman namin. Tingnan niyo po yung faith po nila. Tayo po, kasama natin ang Diyos. Kahit saan tayo pumunta, hindi tayo magkukulang. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Hindi ako mangangailangan. Amen. Kaya nga po, alam nyo, kung tayo matapang dahil kasama natin ang mga taong napagkakatiwalaan natin, dapat matapang ka dahil alam mong kasama ka ng Diyos kahit saan ka magpunta. Bakit? Dahil ikaw ay sumusunod sa Kanya at hindi Kanya pababayaan. Amen. Woo! Pwede na ako mayari ka rin. And then, ano po yung ibig sabihin ng your rod and your staff? No? Pero bago yun, no, meron pala, kaba na pala nini. No? Ang sarap po kasing namnamin po. Ang Lord po ay laging nasa atin. Ang sabi po niya sa John 14:16, 17, and I will ask the Father and He will give you another advocate. Ang sabi po diyan, who will never leave you. He is the what? The Holy Spirit, who leads you into all truth.
The world cannot receive him because it isn't looking for him and doesn't recognize him. But you know him because he lives with you and later will be in you. Ngayon po, hindi lang po nasa atin, he is dwelling. Nakatira ang banal na Espiritu sa atin. Alam niyo pa ho ba yung 1 John 4:4? Greater is he that is in us than he that is in the world. Mas higit yung Espiritu na nasa atin. Ayan po, 1 John 4:4. Thank you for the verse. No? You dear children, sabi po dyan, are from God and have overcome them because the one who is in you, sa ibang salin, the one who dwells in you, na nananahan sa iyo, is greater than the one who is in the world. Sino po yan? Ang Holy Spirit. Sino po ang Holy Spirit? It's the Spirit of Jesus. Hey, Pastor, Spirit of Jesus? Opo. Because there is only one God. Remember, one God, pero three distinct persons. Napakahirap nito, kaya nga po, iba po ang Diyos. There is no one like God. Hindi natin kayang abutin po yan. It takes faith to believe that there is only one God existing in the Father, Son, and Holy Spirit. Pero one God. Naturo ko na po sa inyo yan, no? Pero tingnan niyo po ito. Ang ibig sabihin po, alam niyo po kasi yung word another po dyan. Pakita po natin uli, no? I will give you another advocate. Yung another po is, in the Greek word is allos. Kasi po kapag, dito po yung another advocate is allos po siya. Ang ibig sabihin po, which means another of the same kind. Kasi as opposed to heteros. Marami kang mababasa sa Bible na another. Halimbawa, yung another disciple, heteros po yung another doon. Talagang different kind. Pero po yung sinabi ng Lord na, I am giving you another advocate, allos advocate. Ang ibig sabihin po niya, another me. Kasi po yung another of the same kind, para pong ano ho yan, natikman mo po yung pakwan. Ang sarap. Matamis siya. Kanyaman orientani, ini mga antana. And then, nakakuha ng slice up. Tapos sabi po ng nagbigay sa'yo, bisa ka pa. Gusto mo pa? Oo. Binigyan ka, pero galing na sa ibang pakwan. Hindi na dun sa kamukhang iisang pakwan na matamis. Natikman mo, matabang na siya. Yun po ay heteros. Yung another, galing po yung kinain mo sa una na matamis, iisa po. So ito pong another na parang sa iisang Diyos. Uuwi si Kristo sa iisang Diyos at lalabas po yung Holy Spirit mula sa iisang Diyos. Kaya nga po, no, patunayan ko po sa inyo yan, no, na ang Panginoon po ay iisa, ang Diyos ay iisa. Yung Holy Spirit ay siya rin po ang ating Panginoon, siya rin po yung Father. Kaya nga po, baptize them in the name. Hindi po siya names na marami. Ano po yung name of the Father, Son, and the Holy Spirit? Jesus. Kaya nga po, pagdating sa Book of Acts, sabi ni Peter, be baptized in the name of Jesus. Hindi niya sinabing in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Bakit? Because being baptized in the name of Jesus and baptized in the name of the Father, Son, and Holy Spirit ay pareho lang. Lahat ng nakaunawa doon magsabing amen. Naturo ko na yun, pero ito lang po pwede ko sabihin sa inyo. Galatians 4:6. Sabi po dyan, because you are His Son, God sent His, di ba sabi na ipapadala ng Ama ang Holy Spirit? Sinong pinadala? Dito sa Galatians, nakasabi, the Spirit of His Son. The Holy Spirit is the Spirit of His Son. Spirit of Jesus. Amen. So, ibig mo sabihin, Pastor, ang napako sa krus, Holy Spirit. Hindi po. Ang napako sa Trinity ay yung katawan, si Jesus. Yung flesh. Amen. So, God sent the Spirit of His Son into our hearts. The Spirit who calls out, Abba, Father. Another po, Philippians 1:19. For I know that as you pray for me, the Spirit of Jesus helps me that this will lead me to my deliverance. Tinawag po ni Paul ang Holy Spirit, Spirit of Jesus. Kaya anong sabi ng Lord sa Matthew 28? No, I will be with you to the very end of the age. Kaya totoo po sinabi ng Panginoon, I will never leave you, I will never forsake you. So ang Holy Spirit po, ito po yung Diyos, si Jesus na kasama po natin ngayon. Kaya si Jesus, lagi mo siyang kasama. Amen. Kaya nga,
Even though I walk through the valley of shadow of death, kahit matindi ang problema ko, kahit sabihin ng doktor na may cancer ako, kahit na marami akong pagsubok sa aking mga pamilya, sa aking mga anak, even though I walk through the valley of shadow of death, hindi ako matatakot dahil kasama ko si Jesus. My good shepherd ay kasama ko. Amen. Ang kailangan lamang po sa atin, we need to acknowledge po yung presence po ng Lord. Alam niyo po, if you are always acknowledging the presence of God, hindi ka gagawa ng kasalanan. Halimbawa po yung mga addict pa na kung meron kayong addiction pa na nanonood pa kayo ng pornography, puta rin ang kaedad ko, iwatin dyan yung pornography. Yung baluta mo niyang, na anong baluta ang salita niyang kaedad tam? Manalbe kang bold, ara. Ring alwara, manalbe ang Betamax, ara. Mag-Betamax siya, ara. Pero ata yung Betamax siya, kakananin, Alam niyo ba kung manunod ka ng pornography, bago ka manood, isipin mo muna kasama mo ang Diyos. Ikaw ba kung kasama mo yung ibang tao, halimbawa kaibigan mo, magulang mo, anak mo, ano ka ba? Meron ka bang, hindi ka ba mahihiya na nanonood ka ng kalaswaan? Mahiya ka. Di ba? At ko makasabi ganyan Mahiya tayo, di ba? Nakakahiya po yun. Hindi ba mas lalong nakakahiya kung alam mo, kasama mo ang Diyos, kaya ba't nanong pangawan mo? Kaya ka ba manini kanita? Lamaran po yung mga ganyan. Alam mo, kasama mo ang Diyos, and yet, sinasadya mo pang gawin yung hindi tama. Tahimik, pastor, kaya pong... Alam niyo po, mahal ko kayo kung bakit ko sinasabi to. Ayoko pong 5% lang ang maligtas. I'm sure ang Diyos ayaw niya na 5% lang po sa atin ang maligtas. Ikaw at ako, tayong lahat gusto ng Diyos, maligtas po tayo. Pero lagi po natin dapat malaman, isipin, kilalanin, i-acknowledge po natin, i-recognize po natin na ang Diyos ay laging nasa atin. Kaya kapag natutukso ka na kung ano-anong makipag-away, gumawa ng hindi maganda, natutukso ka na, o sa mga mag-boyfriend, girlfriend pa lang dyan, natutukso kayo, isipin nyo, kasama nyo ang Diyos. Amen. Natutukso ka ng mangurakot o mangupit, isipin mo, kasama mo ang Diyos. Natutukso kang magbisyo, uminom. Wala po siguro nagbibisyo dito, halimbawa, pagtitake ng kung anong drugs. O kaya, red horse na mo. Yeah, malati na mong bagay. Sabihan mo, Lord, salamat kayong Red Horse, Samuari. Pagpalan mo po ini, Lord, na mamye pong sikanan ka na ako. Mga nanong mamye sikanan kaya kanong kay ba't sure-sure ka, kapatid? Di ba mahihiya tayo sa Panginoon? Kaya nga po tinawag na lamaran, alanong marine din. Alanong marine. Pero wala po. Ang tunay na mga tupa ng Diyos, sumusunod. Amen. Sumusunod po sa Lord. Nahihiya po sa mga hindi magandang gawain. Amen. Ano pa? Ang sabi ni David, your rod and your what? Ang iyong tungkod at pamalo. Yung ano po, they comfort me, sabi po dyan, no, yung pong pastol, iba po yung tungkod. Yung tungkod mataas po yun, na kung minsan pinangsusupport niya, o kapag may nahulog sa hukay, kinukuha po yung pastol. Yung pamalo po, ito po yung umaataking mga lobo, mga fox, or mga lion, or kung ano man na pwedeng mag-harm po, no, pumatay po sa ano. Ayan po, meron na po palang ano ho dyan, no, rod and staff. So your rod and your staff, they comfort me. Pareho, yung pamalo, nagpapa-comfort. Yung rod din po, yung staff din po, kung minsan pinagpapalo yan sa tupa naman. Na kapag matigas ang ulo, o dito ka, mahulog ka dyan. So, kung minsan, pinapalo tayo ng Diyos, dinidisiplina po tayo ng Lord. No? So, yung rod and staff, alam niyo po ano po ito? The rod and staff that Jesus is using to comfort us is the Word of God. Kung minsan, masakit yung Word of God. Amen. Alam niyo po, nung Thursday, natutuwa po ako dun sa isang kasiyo po namin na pinagsisiyo niya kanyang may asawa ng mga anak niya. When ay pinagsisiyo, pinagpapanood po niya online. Ay nanonood siya ng online ata Wednesday. At
nanonood din po siya ng Sabat ata. Basta nanonood siya ng service natin. Ang sabi niya sa tatay niya, sabi niya, paka niya, lahat ng sinabi ni Pastor Manny, parang ako yung pinatamaan niya. Sabi ko sa kanya, putaga lang sinabi niya, sinabi mo, ay, bata bala na, may sabi ka, tapos sinumbong me ka na ako. May mga ganyan po, nasasaktan. Kung minsan, bakit po? Kasi po, Hebrews 4:12, the Word of God is living and active, sharper, matalim po ang Word of God. Kaya kapag nagsasaktan tayo, hindi dahil at ginagamit sa yung Word of God, huwag mo akong i-judge. Kaya tayo nasasaktan kapag ginagamit ang Word of God dahil matalim ang Word of God. Matalim ang Word of God. Pero, sabi ni David, your rod and your staff, they comfort me. The Word of God, dapat po, it brings comfort po sa atin. Basahin po natin, nasa 2 Timothy 3:16 yan. Ang sabi po dyan, all Scripture is inspired by God and is useful to teach what is true and to make us realize what is wrong in our lives. Sa NIV, it is used for correcting, rebuking. Masakit po ang makorek, masakit po ang ma-rebuke. And then ano pa ho? It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Pwedeng pakita natin sa NIV. No? Basta natin yung NIV. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Lahat daw, all Scripture, Genesis to Revelation. Now, Romans 15:4. For whatever things were written before were written for our learning, that through the patience and comfort of the Scripture might have, tingnan niyo po ito, through the patience and comfort of the Scripture. No, lahat daw ng nakasulat, whatever things were written before were written for our learning. That we, through the patience and comfort of the Scriptures, might have hope. Alam niyo po, kapag naghahanap ka ng peace, ng comfort, your rod and your staff, they comfort me. The Word of God. Go back to the Word. Kapag naghahanap ka ng comfort, naghahanap ka ng kasagutan, sa iyong go back to the Word. Read the Word of God. And ask the Holy Spirit, the Good Shepherd, Jesus, na i-lead ka niya dun sa Word na magbibigay ng kalakasan sa iyo. Yung Word. Ano pong Word po yon? Logos o Rema? Kalimutan niyo ng pag-aralan niyo? Ha? Ano po yon? Rema. Ayala kayo? Di ba kayo umurit ng same Saturday na? Ako may absent Saturday. Ang ibig sabihin po nito, pag nagbabasa ka, hindi lang po siya logos, yung pong written word lang. Dapat merong nagre-rema, merong nare-retain. I hope sa pag-attain nyo ng Sabado, ating mag-retain keniyo. Apong keni. Merong nagre-rema. O chini kung ma-realize, to tayo mag-rema, kaya kayo sinabi ko nga ito. I hope we're not attending church just for sabihin yung nakapag-church ka. That is hypocrisy. Hipokrito ka kung sasabihin mo lang nakapag-church lang ako. Nag-church ka dahil mahal mo ang Diyos. Sinasabi ko po ito kasi seryoso po ang kaligtasan. Kung Kristiyano tayo, magpaka-Kristiyano na tayo. Kung nakikinig ka na ngayon, makinig ka ng mabuti. Hindi yung nagsasalita ako dito, andyan pang papagal ko uling dialysis patient ko, kaya ba't masasayang uling alwa-alwa kaisipan. Sayang po kung saan papunta yung kaluluwa po natin. Sayang yung pagpapagod po ng pastor po dito kung ako makiramdam masalese. Amen. May mukha ka, pastor? Opo, may mukha ako. Kasi sayang. May mukha ako kasi magtatamo impyerno nung patsaman-tsaman ka mong Kristiyano. Wala pong Kristiyano pa-relax na. Potang meti ako, tindig ka po na yung Ginoo. Lumayo ka sa akin, hindi kita nakikilala. Sabi, Lord, nangaral ako. Lumayo ka, hindi ka. Nagpagaling ako ng may karamdaman. Lumayo ka, hindi kita kakilala. Sabi ng Panginoon. Napakasakit po nun. Bakit mga patsaman-tsaman na Kristiyano? Mga relax na mga Kristiyano. Kunwari nakikinig, pero hindi pala. Kunwari nagbabasa, pero nanong lalaway na kayong Facebook na, kabang mag-church siya. Mag-reply pa kayang messenger. I hope talaga pong Bible ang binubuksan niyo po sa mga phone niyo po. For we need to get serious. Kung sasabihin po natin, hindi pa naman darating ang panahon. Pero sige, sabihin na po natin yan. Pero alam mo ba,
na pwede kang mamatay after this service. Pwede kang maatake. Pwede kang masagasaan. Amen? Ang point ko po dito, dapat po lagi tayong ready. Lagi tayong ready. Amen ho ba? So, kung tayo po talaga ay seryoso, seryoso na po. Amen. Seryoso na po. Wala po tayong sinasayang sa mga panahon po natin, sa bang salita po ng Panginoon. Dapat po talaga, itong salita ng Diyos, kunin po na, kahit na masakit po, tanggapin po natin. Because remember, ano pong sabi ng Proverbs 12:1? He who hates correction is stupid. He who loves discipline, loves knowledge, but he who hates correction is stupid. Ang Bible po kinokorek tayo. Kami po nagpe-preach dito, kinokorek po namin kayo. Kung ayaw niyong pakorek, you are stupid. And hindi po, ayaw po ng Diyos, ayaw po namin na tayo po ay manatiling mga stupido. Amen po ba? Gusto po ng Lord na tayo po talaga ay manatili po sa katotohanan, manatiling ligtas. Amen. So when you are walking in the valley of the shadow of death, do not fear. Do not fear. Remember that He is always with you and hold on to His word so that you will not perish. So sabi po dyan sa Hebrews 3:15, remember what it says, today, when you hear His voice, don't harden your hearts. As Israel did when they rebelled. Bakit po? Kung sa gabing ito, kapatid, narinig mo ang salita ng Diyos, narinig mo ang Diyos, narinig mo ang Holy Spirit, huwag mo nang patigasin ang puso mo. Bakit? Hindi mo alam kung hanggang kailan ang buhay mo. Walang may hawak po ng buhay po natin. Amen po ba? Kailangan po, kung narinig mo, huwag mo nang patigasin. Sinabi ng Lord, magsisi ka na, magbago ka na, sumunod ka na sa akin. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Huwag na po nating patagisin ang ating mga puso. Kasi po, ang mga tupa, hindi po matitigas ang ano niyan. Kaya po yung pag merong tupang matigas ang ulo, normally po ang mga tupa, mga docile po yan, ibig sabihin masunurin po sila. Pero kapag merong mga tupang matigas ang ulo, pinapalo po sila. Kaya kung minsan mayroong tinatawag na black sheep dahil matigas ang ulo. Anyway, number 3, dalawa pa po ito. Potay tamo po mayari kay ni Maranon dahil tututa po mga sermon niyan. Sino po ang nag-enjoy sa word ng Lord? Although masakit, pero totoo po siya. But ito lang po yung magpapabago at magliligtas sa atin ng salita ng Diyos. So ang ibig sabihin po ng Good Shepherd, He provides you with abundant blessings. So, natapos na po tayo sa, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. And then, but sa verse 4, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Anong ibig sabihin po nito? Na, alam niyo po, yung provision po ng Lord, kahit po sa mga harap po ng ating mga kaaway, iba't ibang binabatoy ng dyablo sa atin, nagbabato siya ng mga iba't ibang karamdaman, pagsubok po sa atin ng dyablo, pero binibless ka pa rin ng Lord. Napatunayan ko po ito dahil for 18 years and 8 months na po ako nagdadialysis, na kahit po sa harapan po ng aking kaaway, binibless po ako ng Lord. Hindi po kami nagkukulang. Kahit ilang milyon na po yung nagastos po sa aking pong pagsubok na ito, pero ang Diyos, nag-overflow pa rin po ang pagpapala po namin. Ito po yung ibig sabihin po ditong, you anoint my head with all, my cup overflows. So, yung ibig sabihin po niyan, God's provision never stops, even in the midst of adversities and trials. He will always care and provide for you. Ito yung ibig sabihin po ng you anoint my head with all, my cup overflows. Piniprepare ang table, binibless ka ng Lord, parang fiesta ang buhay nyo. Nakita po natin dito, kahit po nung COVID-19, 2020, 2021, na ang daming naghihirap, pero ang mga anak ng Diyos, hindi siya pinabayaan. Hindi nagpabaya ang Diyos, nagpipiesta pa rin tayo. Actually, ringalwa po kayo, yung mikidikit mo, may nga tabata mo eh. Dahil lalakang gagawin kayong balay nung imamangan.
Manuel de Balita, kamusta na kaya? Pilano kaya ring mete. Di ba? Laging ganun ang update. Ito yung update sa mga namatay sa COVID, sa ganitong ganyan-ganyan. But anyway, tayo ay buhay. Bakit? You prepare a table before me in the presence of COVID-19. You prepare a table before me in the presence of my sickness, in the presence of my problem, adversities, trials. You anoint my head with oil, my cup overflows. Alam niyo po itong anoint, yung mga tupa po kasi bakit sinabi ni David ito? Kaya sinabi ni David, the Lord is my shepherd, ibig sabihin ni David, siya ay tupa. At sinabi ni David dito, you anoint my head with oil. Bakit? Alam ni David kasi si David pastol siya. Ina-anoint po ang mga pastol, nag-a-anoint po sila o binagbubuo sila ng oil sa mga ulo ng mga tupa para yung mga garapata, mga kuto, hindi pumasok sa mga tenga po sila, pwede silang mamatay. At kung may mga sugat sila, maghilom po ng mabilis. At yung oil pong ito sa atin, ano po ito? It's the Holy Spirit. Kaya nga po, wait for the Holy Spirit to come upon you, sabi po ng Lord sa mga Kaya ngayon po, maraming ina-anoint ang Lord tuwing Wednesday. And I hope even ngayong gabing ito, merong i-anoint ang Lord sa atin. Na puspusan tayo ng banal na Espiritu. Because ang Holy Spirit, ito po yung guarantee, ito po yung selyo, ito yung protection po natin na tayo talaga ay ligtas. Malalaman mo lang na nasa iyo ang Holy Spirit dahil sumusunod ka sa tamang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Kapag hindi ka sumusunod, wala yung anointing sa iyo. Nasa iyo ang anointing kapag sumusunod ka. Anong sabi ng Romans 8, ano ba yun, 15 or 14? Yung pong, if you are being led by the Holy Spirit, you are children of God. Naalala po, di ba natin pakita yon? Ayan po, 14 pala. For those who are led by the Spirit of God are children of God. Now, if other spirits is leading you, you are not a child of God. Dapat led ka o nililid ka ng ang nangunguna sa iyo ang Holy Spirit. Kapag ang Holy Spirit ang naglilid sa iyo, the Good Shepherd, the Spirit of Jesus ang naglilid sa iyo, ibig sabihin, ikaw ay anak ng Diyos. Yun po ang patunay. Makikita yan sa gawa. Hindi tayo ligtas ng gawa, pero sa gawa makikita kung ikaw ay ligtas. Naintindihan ba natin yun? Ligtas tayo sa biyaya, pero ang gawa ang magpapatunay na ikaw ay ligtas. Hindi magpapatunay sa Diyos. Ang Diyos alam niya kung ligtas ka o hindi kahit walang gawa. Pero ikaw mismo, para sa atin po itong gawa. Ikaw mismo, kaya dapat tayong gumawa, sumunod sa Diyos, para ikaw mismo, alam mo na ligtas ka kasi alam mo, sa puso at isipan mo, nakikita mo sa buhay mo, na ikaw ay namumuhay sa kabanalan at sa katuwiran ng Diyos. Ikaw ay sumusunod sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga po itong oil, ito po yung nagbibigay ng peace sa atin, ng joy sa atin, ang Holy Spirit. Nagbibigay ng righteousness. Ang tupa po, nagiging malinis siya. Nagiging righteous po tayo. Nagiging malinis tayo because of the Holy Spirit. In fact, na-born again tayo dahil sa Holy Spirit. At sino po ang may gusto sa Holy Spirit? Amen. Ang sabi po dito sa Luke 11:11-13, you fathers, if your children ask for a fish, do you give them a snake instead? Or if they ask for an egg, do you give them a scorpion? Of course not. Humingi ba sila ng isda, bibigyan mo sila ng ahas o ng itlog, bibigyan mo sila ng alakdan? Ang sabi po dito, di ba hindi? So if you sinful people know how to give what? Good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give what? The Holy Spirit to those who ask. Pansinin niyo po ito. Ang pinag-uusapan po dito, provision. No, yung kayo kung umingi ng pagkain ng anak niyo, hindi niyo bibigyan ng lason. Kung kayong masasama, marunong kayong magbigay ng good gifts sa iyong mga anak, how much more will your heavenly Father give? Bakit hindi good gifts? Because the best gift na pwede natin ma-receive ay ang Holy Spirit. It's Jesus Himself. Kasi pag nasa iyo si Jesus, nasa iyo ang Ama, nasa iyo ang Holy Spirit, the Father, Son, and Holy Spirit, kumpleto ka na, kapatid. Kaya nga po kapag may pangangailangan ka, ask the Holy Spirit. Bibigyan ka niyang wisdom. Anong gagawin mo?
Kung may pangangailangan ka, He will provide for your need. Ang kailangan po natin hindi si Bombay. Hindi din po natin kailangan yung, alam mo, kung may kakilala kang nagpapautang, may kakilala kang mayaman sa church, hindi po sila ang dapat nating ninalapitan. Kaano yun? That is demonic po. Ang una mong lapitan, ang Diyos. At ang gagawa ng paraan, ang Diyos. Kaya kailangan natin ang Holy Spirit. Anong sabi dyan? How much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those? Kanino? Who ask Him. Dapat hilingin po natin, Father, I need the Holy Spirit. Kapag nasa yung Holy Spirit, kapatid, kumpleto ka na. Meron kang wisdom, meron kang kabanalan, meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan, meron kang proteksyon. Sa lahat ng masamang elemento, meron kang proteksyon. So ask the Holy Spirit. Amen po ba? So because that is the kingdom of God, the joy, basahin ko lang po sa Romans 14:17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but what? Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Wow! Ang kingdom of God, kapag nawawala ang joy mo, wala ka sa kingdom of God. Pag nawawala, kaya nga, lagi ka dapat maging joyful, lagi ka dapat maging peaceful, dapat lagi ka ring righteous para nasa kingdom of God ka. Bakit? Na importante nasa kingdom. Kapag nasa kingdom of God ka, hindi ka magkukulang, kapatid. Kaya sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ibig sabihin, ang Panginoon ang aking pastol, siya ang aking hari, nasa kingdom ako, hindi ako magkukulang. Kapag nasa kingdom ka, kapatid, wala kang dapat pangangailangan. Dahil lagi kang payapa, may pangangailangan magbabayad, mamaya-maya ibibigay ng Lord. Manghawakan ka lang sa kanyang salita. Huwag mawala ang iyong kapayapaan sa banal na Espiritu. So we can experience all kinds of blessings even in times of adversity and trial when we are filled with the Holy Spirit. Tanungin ko po sa inyo, sino po dito ang napuspos na ng Holy Spirit? Yung nabaptize na. Sino pa, ang tanong ko, sino po sa atin ang gusto pa natin na mapuspos pa ng banal na Espiritu? Tayo pong lahat. Dapat meron tayong extra oil, katulad tayo ng 5 wise virgins. Yung extra oil, yung lagi kang puspos ng banal na Espiritu. Alam mo kapag hindi na puspos ang banal na hindi ka na puspos, kapatid. Alam mo kapag hindi ka na puspos, mainit ang ulo mo. Agad kang masungit sa anak mo, agad kang masungit sa asawa mo. Kung lagi mo pang inaaway, mismong pamilya mo, hindi ka puspos ng banal na Espiritu. Pilan lang mo rin mag-amen, Pastor Israel. Alam mo na hindi ka puspos ng banal na Espiritu dahil hiba ang lumalabas sa bibig mo. Kapag puspos ka ng banal na Espiritu, ang meron mo lang is love, joy, patience, peace, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. Because that is the fruit of the Holy Spirit. Kaya magpapuspos po tayo ng banal na Espiritu. I'm not here to condemn you. Kung parang naano nyo, alayo tayong tonight, you can be filled with the Holy Spirit. Sino pong gustong ma-filled? Amen. Say, praise the Lord. Amen. Palakpakan tayo po, Lord. Last point. Woo! Sabi na po rin alway, salamat mayari niya rin, Pastor Manny, kakasermon kaya katamuan. Number 4, sino po nag-enjoy sa word ng Lord? I'm enjoying my preaching because I know I'm doing what the will of God. Habang buhay ako, nagpunta kami sa isang doktor kanina, sabi niya, alam mo, kapatid, kaya ka pa binubuhay ng kapatid, ng Diyos, may plano pa siya sa buhay mo. Kasi imposibleng buhay ka pa, kanya sa akin. 18 years and 8 months. Yes. Kaya po ako nabubuhay. Hindi lang po ito. Isa sa mga dahilan bakit ako buhay para panyermunan na kayo. Lahat na nag-agree doon magsabing amen. Amen. Ay, salamat naman po, kaluguran niyo ko. Amen. Praise the Lord. Number 4 po, He provides you with eternal life. Ito po ang pinakamaganda sa lahat. Ano man ang mangyari sa mundong ito, meron tayong eternal life. Hindi tayo pupunta ng impyerno. Amen. Ako po itong ko. Naano na naman yung panamdaman ko masakit. Bali, sabi ko na aking sarili ko. Nung matay ko, muli na ako kay Banua. Yari na. Amen. Praise the Lord. Ding problema, ikayo, makarain nyo kong palibing. Bahala na kayo.
Pero ayoko pa cremate. Buri ko, buo ko po itang marapture ko. Buo ko po itang marapture. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So nasa naman po tayo? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. And verse 6, surely goodness and mercy shall follow me. Woo! Goodness and mercy shall follow me. All, not some, but all. All the days, January 1, 2, 3, 4, February 1, 2, 3, 4, hanggang December 31. All the days of my life will follow me, all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Hindi po dito, in the house of the Lord, in heaven, forever and ever. Bakit po? Dahil sumusunod tayo. For as long that you are following the Good Shepherd na napako sa krus, goodness and mercy will follow you. And then one day, nandun ka sa eternal pasture. I shall dwell in the house of the Lord forever. Woo! Ako mainip na ako, bisana ako talagang miras kayong banwa. Opo. Bisana ako miras talaga kayong banwa. Pero nung tiyabang purpose ka ako, Lord, be it. Okay mo, nung ating mimuha ko ka ba manyar mo kung mga taram ko salita, okay mo. Kasi hindi pa sabi na niningin mo. Basta okay ko kayong Diyos ko, kayong Good Shepherd ko, para miras ko talaga kayong banwa. Amen. Hallelujah. Because life here on earth is temporary. Ikit yun na, kapilang pa mo, anak ka pa mo, sipon-sipon ka, pula-pula ikindali niya ni matwata na. Because life here on earth is temporary. Pero pag uwi natin sa langit, forever young po tayo. I am forever young. And ako magkanta. Magkanta. So if Jesus is our good shepherd, we will always experience a life full of His what? Goodness and love. And He will shepherd us into the life that is everlasting. Palakpakan tayo po, Lord. Mag-review na po tayo. I am the good shepherd. He provides the needs for your spirit, soul, and your body. He provides you with comfort and protection. He provides you with abundant blessings. He provides you with eternal life. Alam niyo po, ang lahat po ng apat na yan, kapag tinanggap mo na si Jesus as your Lord and Savior, ano yung tinanggap? Yung, Lord, magmula po ngayon, kayo na po ang masusunod sa buhay ko. Kayo na po ang aking Diyos at tagapagligtas. At naniwala ka na siya'y namatay at nabuhay magulit, muling babalik, ikaw ngayon ay ligtas na. But itong mga blessing na ito, hindi po siya automatic. You need what? To keep on, uso po yung it's not automatic po ngayon. Kailangan po natin magpatuloy sa Kanya. Saan po natin makita yan? John 10:27-28. Ang sabi po dyan, my sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. Ay, ibig sabihin ko, kahit kailan hindi sila pupunta ng impyerno. Hindi sila mapapahamak. No one will snatch them out of my hand. Ang problema po, sa ibang tao, ang verse na ito, ginagawa po siyang, lalo na po itong verse 28, ginagawa po siyang doktrina na once you are saved, you are always saved. Totoo po na once saved, always saved. If, verse 27, once saved, always saved, para kanino? Para kanino sinabi ito? My sheep. Ang tanong, tupa ka ba? Ang tanong, tupa ba tayo? Paano natin malalaman na tupa tayo? Ang sabi ng Lord, my sheep listen to my voice. I know them. And what? They follow me. They follow me. So hindi totoo yung one saved, always saved if you are not following and listening to Jesus. Totoo lang ang one saved, always saved if you what? Keep on listening and following to Jesus. Kaya nga po, we are always saved if we are the true sheep of Jesus. Sino yung true sheep? Those who are listening and following Jesus. We shall never perish,
No one can snatch us. Hindi tayo maaagaw ni Satanas if we are following the Good Shepherd, Jesus. Amen. So lastly po, keep your focus on the Good Shepherd. Listen to Him and follow His lead. Experience His green pasture daily until He brings you into a better and everlasting pasture. Hallelujah, kapatid! Maganda man ang buhay natin dito. Hindi pa yan ang maganda. Ang maganda yung everlasting pasture with Jesus in heaven. Amen. So keep Jesus in your heart. Tayo po lahat ito ngayon, tatanggap po tayo ng banal na hapunan. Sige po, palakpakan pa po natin ng Lord. Praise Him, praise Him, praise Him. Thank you, Jesus. Woo! Thank you, Lord.